tumitindi ang gulo, minamahal, sa Middle East, no? Ang latest po na nakita ko kanina ay talagang tuluyan na talagang binumba yung US Embassy ng Dubai, no? Umaapoy na ito, minamahal, at tinarget na rin ang Qatar at Kuwait. No? So, sugatan na rin yung bagong Prime Minister. Kasi sabi nga ng Presidente ng Amerika, hindi nila bubuhayin yung kasunod na Prime Minister pag hindi nila magustuhan. So, sugatan na rin dahil binumba yung mismong pinakamalakanyang nila, yung pinakapalasyo, na bagamat ito po'y bawal sana dahil national heritage po yun. Pag sa gera kasi mayroong mga rules yan, hindi pwedeng bombahin ang mga simbahan, yung mga palasyo, yung mga national heritage, hindi pwedeng bombahin. Pero siyempre doon sila nagtatago. Wala namin na mahal. Lalong lalala na yan. Magtulong-tulungan na yan, pati na ang NATO, yung National Atlantic Treaty Organization countries, kasi binomba na rin ang Turkey, na member ng NATO. So, tama yung sinabi ng Bible na yung pinanggalingan ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos sa huling araw ay hindi na sa Israel, kundi sa ibang bansa. Amen. Kasi iba na ang image ng Israel. Talagang hindi na kapangyarihan ng Diyos ang ginagamit. So, nirebuke na sila ng Malapino noon. Dahil gusto nga nila, minamahal, na ang mahal na Panginoon, ang Misaya, ay gerero. Hindi nila matatanggap na ang Misaya ay ipapako sa cross. Yung leader nila na kanilang pinaniwalaan na tagapagligtas, dahil ang nasa isip nila minamahal ay iligtas sila sa pagkaalipin sa nag-aalipin sa kanila. Dahil ang Israel ay marami pong beses siya na naaalipin. No? Inaalipin sila ng Ehipto, panahon ni Moises. Inaalipin sila ng Babylonia. Inaalipin sila ng Roma, panahon ng ating Panginoon. Under Roman Empire sila. Wala silang sariling panggobyerno. No? So, ang gusto nila yung tagapagligtas nila ay isang katulad kay Alexander the Great, mga ganyan. O sa panahon ngayon, katulad kay Benjamin Netanyahu. Oh. Kailang mamulat sila at kumbaga magising sa katotohanan na hindi pala yun. Dami na po na mamatay, minamahal. Nakakalusot nila na rin ang mga missile sa Israel. Dami na rin mga nawasak na mga gusali doon. So tuloy-tuloy yan. Mayroon pa siguro mga nakatago, mga high-powered na missiles ang Israel. Talagang babagsak ang ekonomiya sa lugar na yan. So ang gloria ng mahal na Panginoon, sabi ng Bible, ay ibibigay ng mahal na Panginoon sa ibang bansa. Hindi naman siguro Amerika yan, dahil nangunguna din ng Amerika sa gera. No? Mabasa po natin yan sa Matthew chapter 21 verse 43.
At pakihanda din po ang Matthew chapter 3 verse 8, chapter 7 verse 17 to 20, at uling talata Matthew 24:27. At ipong basahin ang Matthew 21:43 sa Tagalog at Ilocano version. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Mateo, Kapitulo 21, versikulo 43. 43. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Amen. Praise the Lord. Ilocano. Dito po sa Mateo 21, talatay 43. Gapunak, ngunak kada kayo, at ipagarian di Diyos, may katto kada kayo, ket meted do ti may sa anasyon, amang patagod kadagiti bungbunga na. Amen. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Given to a nation. Jesus was referring to a specific nation or ethnicity. He is talking about a spiritual theft from the religious leaders of Israel to people, a Gentile nation, who truly follow God and produce spiritual fruits. Everybody say, praise the Lord. Ano po itong spiritual fruits? Di ba sabi dito sa 43, given to a nation, bringing forth the fruits thereof. So, ang fruits na tinutukoy dito ay spiritual fruits. Mabasa po natin yan sa Matthew chapter 3 verse 8 at Matthew chapter 7 verses 17 to 20. He is referring to people who will live out God's will and produce good works like a tree bearing fruit according to Matthew chapter 3 verse 8. Ito po ang ating babasa. Pakinggan po natin ng mainam. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat sa Mateo, Kapitulo 3, versikulo 8. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Amen, praise the Lord. Ilocano. Dito po sa Mateo 3, ang talatay 8. Agaramid kay ngarud kadagiti bunga, amay kari iti panagbabawi. Amen. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Kayo'y magbunga ng pagsisisi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos, minamahal, ang bunga ng pagsisisi. Yan po ang mensahe ng pangangaral ng propeta ng mahal na Panginoon. Mula nag-umpisa ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ginamit ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Paulit-ulit po yan, maririnig mo sa preaching ng mahal na pastor. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So marami pong nagtataka nung panahon na yon. No, mga krusada, kahit saang mga krusada, Luzon, Visayas, Mindanao, mga pastor, matagal na sa relihiyon, may mga pari, madri,
mga ministro, mga ngaral sa Bible School, NPA commanders, mga gang leaders, mga bakla, mga tumboy, mga drug addict, mga drug lords, mga bulag, mga pilay, may mga karamdamang cancer, tinaningan na sa ospital, wala na pag-asang gumaling. Silang lahat ay nagsisi at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at nagbago ang kanilang mga buhay, nagsigaling ang kanilang makaramdaman. Minamahal, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Bunga ng pagsisisi. Yun pala yung fruits na tinutukoy. Amen? Amen. So kung atin pong suriin, nangunguna ba ang Israel ngayon sa panawagan sa pagsisisi? Hindi. Nangunguna ba ang Amerika sa panawagan sa pagsisisi? Nangunguna ba ang Roma sa panawagan sa pagsisisi? Hindi rin. Kahit ang Vatican, estado din po yan. Hindi lang po yan lugar ng relihiyon. Nangunguna ba sila sa panawagan sa pagsisisi? Hindi rin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya lang ang tanging sumisigaw at nangunguna sa panawagan na kailangan magsisi ang tao. Palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi lang po tayo. Buong bansa. Yung sinasabi nilang bilyon-bilyon o trilyon ang ninanakaw, kailangan magsisi na rin sila bago darating ang galit ng Diyos sa kanila at sila ay mabulok sa kulungan. Dati sila ay tinitingala. Pag dumadaan yung kanilang mga sasakyan, talagang baw ang tao. Di ba? Ay, dumaan ang sasakyan ni congressman. Dumaan ang sasakyan ni ganito, kilalang mga politiko. Baw ang tao. Pero ngayon, parang nasusuka ang tao. Hindi nakakahiya na. Uy, dumaan yung sasakyan ng magnanakaw. Ganun ang tingin ng tao eh. Wala nang believe. Baka sa sunod na eleksyon, matakot na silang tumakbo dahil wala na, sirang-sira na sila, minumahal. In-expose sila ng mahal na Panginoon. So ang panawagan sa kanila, magsisi. Amen. Hindi pa huli ang lahat. Pag lahat siguro dyan, kung gaano katotoo yan, na bilyon-bilyon o trilyon yung kanilang naibulsa, kung magsisi lahat yan, hindi na kailangan pupunta pa ng abroad ang mga Pilipino. Amen. Baka yung ibang bansa pa ang pupunta dito sa atin. Lalo na ngayon na ginera na ang Middle East. O paano ka na mag-abroad doon? Sarado na yung mga factory doon. Mga mall, mga 5-star hotel. Wala nang mga turistang pupunta doon. Matatakot na. No? Kasi mayroon niyang tinatawag na side effect eh. Para bang yung Marawi sa Mindanao, nung hindi pa binumba yung Marawi, may eskwelahan dyan na sikat. Top notcher ang mga estudyante dyan sa mga board exam. Nasa Marawi yun, yung Mindanao State University, MSU. Doon, pumupunta yung mga matatalino, doon sila nagpapa-enroll. Dahil talagang kahit saang field, sa engineering, sa kahit anong field, nangunguna talaga sila. Nung binumba, ang Marawi, sino naman ang mga magulang magpaaral doon? Di ba? Amen?
Takot ka na, kahit sabihin natin na wala na Abu Sayyaf doon, wala na mga terorista doon. Tapos na. Mayroon pa rin side effect yun eh. So, hindi na sila nakikita ngayon sa mga board exam. Wala na mga top notch, sir. Kasi siguro ang nagpapa-enroll doon, taga roon na lang. Wala nang galing Luzon, wala nang galing Visayas. Yung mga matatalinong tao, mga estudyante, hindi na pumupunta doon. Ganon din yun. After ng war, kung ilang araw yan, ilang buwan yan, wala nang turista na pupunta doon. Aatras na yung mga negosyante. Yung mga nagdadrill ng langis doon, lilipat na sila. Baka dito sa Pilipinas palilipat. So, all things work together for good. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag lang mag-away-away ang Pilipino. Huwag pairalin yung pride. Kailangan magpakumbaba, magsisi, magbalik loob sa Diyos. Hindi relihiyon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang ating relasyon kay Kristo. Hindi ang ating relihiyon kay Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano naman ang nakasulat sa Matthew 7:17 hanggang 20? Matthew Kapitulo 7, versikulo 17 hanggang 20. Ito po ang nakasulat. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat, sa Mateo 7. 17 hanggang 20. versikulo 17 Hanggang 20. hanggang 20. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Amen. Palakpakan Praise the natin Lord. ang ating mahal na Panginoon. Ilocano version. Dito po sa Mateo 7:17 hanggang 20 sa Ilocano version. Itikas na tunggal kayo anasayat mangted bungbunga anasayat ngem ti kayo adakes mangted bungbunga adakes tinasayat akayo saan amabalin ti mangted bungbunga adakes kastamet ti kayo adakes dimet makaitit ti bungbunga anasayat tunggal kayo asaan amang ted ti bunga anasayat mapukan ket may sungrod iti apoy iti kasta mailasin yun to ida gapu kadagiti bungbunga da. Amen. Sabi dito, even so, every good tree bring it forth good fruit. Amen. And, sabi dito, but a corrupt tree bring it forth evil fruit. Kahit anong sabi, kahit anong paganda pa ng kapilya, kahit ginto pa yan, ginto mga haligi, pati atip, pati yung dingding niya, pati yung lalakaran mo ginto. Kung bunga naman ay masasama, walang pagbabago ang mga pumapasok sa kapilya na yan, walang kwenta yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba, doon sa Middle East, ang gaganda ng templo doon. Hindi po minamahal fake gold, pure gold. Yung mga haligi nila, talagang mga precious stones, yung nakadikit doon. Yung kanilang sahig, may nakalibing na mga ginto. Hanggang tingin ka lang. Hindi po gintong maliliit. Kaya yung mga mall nga nila, may nakalibing na ginto sa lalakaran eh. Pag naglalakad ka, kumikinang-kinang yung ginto sa mayroon kami napuntahan na mall
Sa Qatar yata yun, dinala kami. Sabi niya, Kuya, punta tayo doon sa mall na ang lalakaran mo, marami kang makikitang ginto. Yo, baka piki naman. Hindi Kuya, ginto talaga. Habang naglalakad kami, nakikita ko yung nakadikit doon sa marmol, parang nililibing doon sa, hindi tiles eh. Marble yung sahig eh. Mayroong mga nakalibing doon, mga ginto. Tapos habang tinitingnan mo yung mga ginto, maya-maya biglang may lalapit sa iyo ng mga security guard. Pag nagbabantay siguro sila, baka yung sapatos mo eh, may panghukay. May magnet. O mamamagnet ba yung ginto? May bakal ba ganun? No? Kasi mayroong mga makikita ko doon, parang natutuklap ba, wala na yung ginto, natuklap. Malay mo kung mayroong bakal yung dulo ng kanilang sapatos, tapos biglang apak-apakan kunwari, matanggal yon. Ganun, minamahal. Talagang yung pinasok namin, hindi lang $1 million ang halaga ng templo na yon. Hindi pintura po yung sinasabi nilang ginto, hindi po pintura yon. Hindi katulad sa atin na parang ginto pero pintura. Oh? Talagang ginto, kung plated man, pero yung plated na yon, hindi po yun lata. Siguro bronze o piniplitira nila ng ginto. Pero mayroon talagang pure. Yung nasa itaas na hindi mo maabot. Tsaka yung nasa bubong. Mga pure gold talaga yon. So hindi po yan, minamahal. Hindi po pagandahan ng bahay-sambahan. Ang sinasabi po ng Bible, ang bunga, yung bawat mananampalataya. Amen. Nasa Kanya yung pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang importante doon yung pag-ibig. Everybody say, praise the Lord. Kahit mayroon kang pananampalataya na yung bundok ilipat mo sa dagat, kung wala kang pag-ibig, baliwala lahat yan. Amen? Kahit mayroon kang karunungan na kumbaga genius ka, matalino ka, from Genesis to Revelation, wala kang nilampasan dyan, kaya mong ipaliwanag yan, kung wala kang pag-ibig, walang kabuluhan. Kahit sunugin mo man ang sarili mo, ialay mo sa Diyos, kung wala kang pag-ibig, walang kabuluhan pa rin. Amen. Amen. Yun po yung hinahanap na bunga ng mahal na Panginoon. Pag-ibig. No? By their fruits, ye shall know them. No? It is about those who genuinely follow God and show it through their actions. Ano pong actions? Like faith, love, and obedience. Makikita po natin lahat yan sa katauhan ng ating mahal na pastor. Ating beloved parents in the Lord, beloved assistant pastor. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Ang unang tanong ng mga busayap, bakit kayo pumunta dito sa aming lugar? Mga demonyo daw sila. Impyerno itong lugar na napuntahan nyo. Oh. Baka padala kayo ng gobyerno, mga intelligence siguro kayo. Ba't kayo pumunta dito? Ang sagot po ng mahal na pastor, dahil mahal namin kayo. Handa kaming mamatay dahil mahal namin kayo. Amen? Amen? Oh, yan yung totoong Kristyano. Oh. Naunawaan ba ng mga busayap kaagad yun? Hindi. Iba po yung kanilang pagkaunawa sa mahal namin kayo. Ang sabi ng mga busayap, nagtawanan sila, mga lalaki din kami, katulad nyo.
paano namin kayo mahalin? Lalaki kayo, lalaki din kami. Oh. Ganun ang kanilang pagkaunawa sa word na love. So, tinutukan ng mahal na pastor, nagpaputok sila ng baril. Bawal yung ginagawa nyo. Bawal ang Christian dito. Bawal ang mangaral kayo ng Biblia dito. O paputok yung baril. Armalite. Tapos ang kasunod, sa katawan ng mahal na pastor, kinalabit ng kinalabit. Hindi pumutok yung kanilang baril. Kuha ng 45, pinaputok. Pinagyayabang pa. Brand new ito. Kabibili ko lang. Made in USA. Pinaputok ng 3 beses sa itaas. Talaga namang umalingaw-ngaw. Tinutok sa katawan ng malang pastor, ilang beses kinalabit. Wala ni isang pumutok na bala. Doon sila natakot. Sabi nila, may mga anting-anting ang mga taong ito. Hindi ito papasok sa ating lugar na walang mga agimat. At bawat isa sa kanila, champion sa karate yan. Papatay muna ng 10 sa atin bago natin sila mapatay. So, pinagbabalaan yung mga Abu Sayyaf, huwag kayong lumapit sa kanila. Ibang klaseng mga taong ito. Imagine, hindi pumuputok yung baril. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Advantage na sana namin yun. Dahil hindi pumuputok yung baril. Pwede na sanang embargohin yung kanilang baril at itutok sa kanila at waswasan sila lahat. Pero hindi. Pagmamahal ang umiiral sa puso ng ating mahal na pastor. Amen. Ha? Pinili niya minamahal na hindi kumain ng 3 buwan sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf. Kasi ang mission talaga namin doon, 3 days lang. Kasi yung leaflets, nakalagay doon sa leaflet, July 1, July 2, July 3. So 3 days lang talaga ang krusada doon. Pero sabi ng mga pastor, July 1 pa lang, kung ipahintulot ng malapi noon na magtatagal tayo ng 3 buwan, handa na ba kayo at payag ba kayo? Opo, mga pastor. Kung ipahintulot ng malapi, mapugutan tayo ng ulo lahat, at mamatay tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, handa na ba kayo? Naka-smile kaming lahat. Opo, mahal na pastor. Binawi ni mahal na pastor yon. Hindi mangyayari yan. Si Brother Jerry Murillo ka, palamig-lamig. Brother Melchor Harina, bumalik na sa bisyo. Binaril, hindi tinablan. Tayo pa kaya? Makalabas tayong lahat na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nangyari yung sinabi niya. Pumasok ng July 1, nakalabas ng October 2, eksakto 3 months. Walang naiwan doon, walang namatay, walang nasugatan, buhay lahat. Amen? Amen. Iyon yung bunga na sinasabi ng mahal na Panginoon sa Biblia. Nakatutok ang buong mundo noon sa Pilipinas. Sa isang religious group, sa isang tao ng Diyos. Hindi magawa ni Nino man na nagpakilalang sila ay mga men of God. Sila ay mga ngaral din ng Diyos. Hindi lang magagawa ang nagawa natin, mahal na pastor. Dito lang sa Pilipinas nasaksihan nila na may tao na totoong naglilingkod sa Diyos buong buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, kinakainggitan tayo. Hindi pala sa Israel nanggaling ang propeta na maghahanda. Wala pala sa Israel, wala pala sa Jerusalem. Ang propeta na maghahanda ng bayan ng Diyos para babalikan niya. At bago babalik ang mahal na Panginoon, ang mga tao na inihanda, na nagsisi at tumalikod sa masamang gawa, ay ito ay gagamitin o patuloy na ginagamit ng mahal na Panginoon para mamamalakaya ng mga kaluluwa. O, di ba?
So ngayon, doon sa Middle East, dahil walang trabaho, nakafocus ang mga kapatiran sa pastoral house, nagpupuri. Parang full-time worker na lahat. Samantala, nung wala pang gulo doon, ang magpuri dyan sa pastoral house, kuminsan, yung maiwan lang. Oh. Sa Qatar, isa lang yung full-time dyan. Si beloved co-preacher Benji Benito. Pag umaga, mayroon pa siyang inahatid. So, puri, tapos maghatid siya. Lahat may mga trabaho. Lahat na nakatira sa pastoral house, nagre-renta sila doon dahil mas mura kaysa sa labas sila nagrenta. Ngayon, wala na silang trabaho, nasa loob na sila ng pastoral house, halos 24/7, 24 hours a day and 7 days a week, nagpupuri na lang sila. Wala na silang ibang ginawa doon, magpuri. O kung magtagal pa ng mga ilang buwan, yun ang gagawin nila. Pagdating ng panahon, maghirap na ang mga tao doon. Maghanap na lang kaligtasan yan. Hahanapin na nila kung saan sila magkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Amen. Napakadali nang hulihin ang mga malalaking isda. Mayroon nga na naginip dyan eh. Mayroon daw banner na napakalaki doon sa palasyo mismo ng Emir ng Qatar, Jesus Miracle Crusade. So nagpa-council yung na naginip. Ano kaya yun? Bakit ang napakalaking banner nandoon sa palasyo ng pinaka-presidente ng Qatar? Imposible yun. Imposible. Pero sa kapanahunan ngayon, walang imposible. Di ba? Kasi sila na mismo nag-aaway eh. Muslim ang Iran, Muslim ang Qatar, Muslim ang Bahrain, Muslim ang Saudi Arabia. Sila na mismo binubomba ng Iran ang mga Muslim neighboring countries. Nagpipigil muna pero naghahanda rin sila. Kung may ipit na yan, maggantihan na yan. Maggantihan na. So mamulat sila sa katotohanan. Wala pala sa atin ang pag-ibig. Wala palang kwenta ang kayamanan. Wala palang kwenta ang kapangyarihan. Saan tayo maliligtas? Yung mga ibang religious group doon, halos mabaliw na. Umiiyak na. Pero ang taga-Jesus Miracle Crusade, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay. Naranasan yan, di ba? 3 months na nagpupuri tayo, araw at gabi. Back-up prayer sa ating mahal na pastor. Binubumba ng gobyerno ang kampo ng Abu Sayyaf, nandoon ang mahal na pastor. Dinaiban ng mga tura-tura, naghulog ng bomba na tag 1,000 kilos ang bigat. Mismo yung lupa na nahulugan, pwede kang maghulog ng kalabaw. Tumba yung mga niyog. Sintro na hinulugan yung kubo, nandoon ang malpasto sa ilalim. Ang mga Abu Sayyaf na mismo nagsabi, mga haleluya, umalis na kayo dyan. Kasi nakita nila pag mayroong mga kubo-kubo, pag hinuhulugan ng bomba, wala ka na makitang kubo pagkatapos pagputok. Durog lahat. Pero nung nandoon ang propeta ng Diyos, ang baba-baba ng tora-tora, nag-iwan ng bomba, ang pinagtataka nila, hindi tumama sa kubo yung bomba, tumalsik sa malayo. Natamaan pa rin sila ng putik, yung mga lupa na nagtalsikan. Kumbaga, yung usok ng pagputok, yung mga putik, natabunan yung kubo nung nag-clear na, nandoon pa rin ang mga pastor, nandoon pa rin mga prayer warrior. So nakita ni Robot yon. Mula noon, di na siya umaalis sa tagiliran ng mga pastor. Wala na siyang dalang baril. Dito na ako.
kay Pastor Almeida, safety ako dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So malapit ang pagbabalik ng Malapinoon. Huling talata, sabi po dito, minamahal, sa Mateo 24:27, ating pong pakinggan ng umaynam. 24:27 ng Mateo. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Mateo, Kapitulo 24:27. 24, versikulo 27. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din man ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Praise the Lord. Ilocano version, ating po mga singers and instrumentalists prepare. Dito po sa Mateo 24:27 sa Ilocano version. Takas iti kimat arumwar iti daya ket makita sumilap aginggat ti laod kastantomet ti ay ti anak ti tao. Amen. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Amen. Amen. Saan po nila makikita ang sinyalis ng pagparito ng mahal na Panginoon na parang kidlat galing sa silangan. Amen. Hindi galing sa kanluran. No? Saan ba ang silangan? Sa Amerika ba ang silangan? West sila eh. Ang Israel naman, Middle East. Nasa gitna sila ng East at saka West. Di ba? Oh. Ang silangan, sa atin galing. Parang kidlat. Ang pagparito ng anak ng tao ay parang kidlat. Ang tinutukoy ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Kidlat ay nangangahulugan ng kapangyarihan. Yung anointing ng Holy Spirit. Amen. Amen. O di ba sa Mateo 3:11, ang Diyos ay magbabautismo sa inyo ng espiritu at apoy. Yung apoy na yon, yung kidlat na sinasabi. Nung dumalo ako dito, minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, that was 1991, sa Bornham Park, sa Baguio City. April 21 to 27 crusade. After ng 3 days crusade, naglilihans ang mahal na pastor. So, nagbautismo, tapos naglihans. Ako ay nagbabaptize. Tapos nung naglihans, naglinya din ako doon sa paglihans. Akyat kami sa stage sa Bornham Park. Linya kami, ang tagal. Sa hagdanan pa lang, mayroon nang naglilihans doon. Pero hindi ko naman alam na prayer warrior sila. Ang nasa sentro ko, pagdating ko sa pulpit, malihans ako ng mahal na pastor. So, hindi ko pinapansin yung mga kamay na gumaganon-ganon sa ulo ko. Yung ganon. Basta, pumunta, talagang inabot ko dung pulpit. Pagdating ko sa pulpit, malapit na ako, may sumagi sa aking paa. Paglingon ko, may gumagapang na lumpo. Hawak-hawak niya yung kanyang saklay. Gapang-gapang siya. Nakita ko yung kanyang paa na parang bumabaluktot. Sabi ko, parang imposible na yatang gumaling yan. Ako siguro gagaling itong aking sakit, yung acute ulcer ko, yung aking sinusitis at saka pterygium, yung sakit ko sa mata. Pero itong sumunod sa akin na lumpo, parang hindi na yata. So, paglapit ko kay mahal pastor, nakapikit ako ng ganon. Pinatong niya yung kanyang kamay sa ulo ko, nanalangin siya. Ako nakapikit. No? Split of a seconds. Nakita ko yung langit. Napakaliwanag, walang ulap. Samantala, gabi yun eh.
Pero ang paningin ko sa langit, parang tanghaling tapat. Pero imposible talagang walang ulap dahil maraming fogs doon. Yun ang nakita ko, split of a seconds. Tapos yung langit na nakita ko, yung blue, na biak yan, na parang salamin, tumagos pa yung paningin ko sa malayong malayo, lumabas naman yung kidlat. Napakalakas na kidlat, tumama sa katawan ko, umikot ng umikot yan, natumba ako. Natumba ako doon sa harapan ng malapastor. Natumba ako. Tapos biglang bumuka yung aking bibig, nagsalita siya ng hindi ko maintindihan. Ang alaala ko lang, sumigaw ako ng aliluya na hindi ko naman sadyang sumigaw, hindi ko naman alam. Basta sumigaw ko ng aliluya. Pag sigaw ko ng aliluya, nagsasalita yung dila ko na hindi ko mapigilan. Nakabuka yung bibig ko, nagsasalita yung dila ko, hindi ko maintindihan yung sinasabi. Pero word po yung binabanggit. Seconds din po yon. Tapos nung na bumalik yung malay sa akin, bigla akong tumayo. Pagtayo ko, naghiyawan ang mga tao doon sa stage dahil yung kasunod ko, nagpalihans kay Malapastor, tinaas niya yung kanyang saklay, naglalakad sa stage, pinalakad ng mahal na Panginoon. So, nung nakita ko yung minamahal, nakalimutan ko na may sakit ako. Sabi ko, Mahal na Panginoon, sorry yung sinabi ko na hindi nagagaling. Mahal na Panginoon, kahit ang pag-aaral ko, kahit ang ambisyon ko, iwanan ko kung gagamitin mo ako, magpapagamit ako sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So dito ko nakita sa Jesus Miracle Crusade ang katuparan sa hula ng Biblia. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Malapit na, minamahal. Malapit na. Normal lang yung may mga matitisod, may nag-aaway. Nasa Bible yun eh. 24. Dagdagan natin. 24. 12. Hanggang 13. Mateo. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat sa Mateo, mga minamahal, Kapitulo 24, versikulo 12 hanggang 13. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Ilocano version. Dito po sa Mateo 24, 12 at 13. Kitagsipot agadunto ti kinadakis ti ayat dagiti adu lumamisto. Ngem ti agtalinet genggati panungpalan maisalakan to. Amen. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So, hindi tayo magtataka na may mga Kristiyano magsabi, tama lang yung ginawa ng Israel. Tama lang yung ginawa ng Amerika. Tapos iba namang Kristiyano magsabi, tama lang yung ginawa ng Iran na binomba yung ang Israel, binomba yung mga American bases. So hindi mo na alam kung saan ba tama doon. Saan bang tama sa dalawa? Yung ginawa ng Israel at Amerika laban sa Iran o ang ginawa ng Iran laban sa Israel at Amerika? Saan bang tama doon? Pero sa dalawa na yon, wala po yung pag-ibig. Amen? Amen? So kung ang pag-ibig ang basihan, walang tama sa dalawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So sino ngayon ang mga ngaral? Sabi ng ibang mga pastor, sabi ng ibang mga Christian, tama lang yung ginawa ng Israel. Sabi ng ibang mga Christian, tama yung ginawa ng Iran.
Sino ngayon ang mangaral? Yung mangangaral na may bunga. Nandyan yung love, faith, at obedience. Everybody say, praise the Lord. Tayo ngayon ang mangaral. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na pastor, kahit tinututukan ng baril, tinangkaang pugutan kami ng ulo, pag-ibig pa rin. Nung nakalabas na at nahuli si Robot, nakulong, pinabisita, nung nalaman ng malapastor na lumpo na si Robot at nakasakay na lang siya sa plywood na may bearing, na bilang gulong, pinadalhan ni malapastor ng wheelchair. Napaiyak si Robot, pag-ibig pa rin. So ano sabi ni Robot? Tumawag sa akin sa Cagayan de Oro, hiningi ang aking number. Si Commander Robot ito, Danny Boy, nandito ako sa kulungan. Binisita ko nila Hermie. Binigyan ako ng wheelchair ng mahal na pastor. Pareho na ang Diyos natin. Tinanggap ko na si Jesus Christ na aking Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo. Amen? Sabi niya, kung payagan nila akong magpabautismo ako. Kaya lang, hindi nangyari dahil nilusob yung kulungan, pinagbabaril yung mga busayap doon. Pati siya na hindi na makatakbo, damay. So, Diyos nang bahala doon. Basta siya ay nagsisi. Sabi naman ng Bible, ang bunga ng pagsisisi ang importante. Amen. Amen. So, kung talagang panahon ng hindi ka na madala sa baptismal tub or sa ilog, naghingalo ka na at bigla kang nagsisi. Ang Diyos nang bahala doon. Hindi na tayo pwedeng maghusga na hindi siya nabautismuhan. Impyerno yun. Doon na ma-apply yung pinako sa cross na naniwala kay Kristo. Sabi ng Malapiyon, ngayon din, daling kita sa paraiso. Pero kung hindi ka naman nakapako at kumain ka ng kumpleto, umaga, tanghali, gabi, nakakalakad ka pa, huwag mo namang ihambing ang sarili mo doon sa nakapako sa cross. Hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar, dalhin mo ang buong pamilya mo. Kung ikaw ay isang pastor, yung sa Zambia nga, bishop yun hawak niya mga pastor. Dami siyang mga congregation. Isa siyang ambassador, senior ambassador for peace ng Central Africa, hindi lang sa Zambia. Kasamang Zimbabwe, Malawi, Congo, pinapadala siya doon ang bansa nila. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Nagpabautismo, nagsisi siya. Kasi nakita niya, sabi niya, your pastor is a man of faith. He's a genuine man of God. Man of fasting and prayer. Sila mismo mga Africans, naniwala na ang ating mahal na pastor ay tunay na lingkod ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, ang bawat isa sa atin ay instrumento ng mahal na Panginoon. No? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness to all nations. And then, the end will come. Diba? Ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kapangyarihan, ay ipangaral sa buong mundo. Sabi nga ng Bible, from east to west, parang kidlat. Ang liwanag ng apoy na nanggagaling sa silangan hanggang kanluran. Referring to the gospel of our Lord Jesus Christ. Bago siya darating, kakalat ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong mundo.
mga churches, mga religious leaders, they will recognize the gospel of our Lord Jesus Christ. Kahit ang mga Hudyo na matauhan, tatangkipin na nila ang mahal na Panginoon na siya pala ang Misaya na kanilang tagapagligtas. Mga hari ng mga bansa, manikluhod sa Diyos na buhay. The King of Kings and the Lord of Lords, our Lord Jesus. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Malapit na dumating si Jesus. Malapit na dumating ang Diyos. Malapit na. Hallelujah. Dumating si Jesus. Hallelujah. Malapit na. Dumating ang Diyos. At tayo'y maghanap upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Oh, tayo'y maghanap. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. Oh, tayo'y maghanap. Hallelujah. Upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Oh, tayo'y maghanap upang siya'y salubungin Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Glory to Jesus. Tayo'y kukunin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa ating mga baguhan, minamahal. Ating po mga webcast viewers, hallelujah, napapanood po tayo sa buong mundo. Kung hindi mo pa isinuko ang buhay mo sa mahal na Panginoon, now is the day, now is the time. Huwag mo lang ipabukas. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God, Romans 17. Pangalawa, pagsisisi. Repent and be converted according to Acts chapter 3 verse 19. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para mahugasan at mapatawad ang iyong makasalanan, Acts 2:38. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo.
Matthew 3:11, Diyos na ang gagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Sumunod ka sa panalangin, lahat ng mga baguhan, ating po mga beloved webcasts viewer, mayroon po kayong mga kasamang mga hindi pa mananampalataya, ilapit niyo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At sumunod sa panalangin ito. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po'y taus-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa Malpinong bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat, ligtas mo sila, 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Huwag po niyong tagalan. Hanapin ng Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar at tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin, minamahal sa ating pong mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong sakit. Halimbawa, sakit sa puso, itapat po nyo sa puso ang isa po yung kamay habang ang kanang kamay ay nasa ulo, minamahal. O ano po yung mga pangailangan nyo, minamahal? Ano po yung mga bisyo? At banggitin po ninyo yan at palayasin sa inyong katawan. Praise the Lord. Magkaisa po tayong manalangin sa ating mabait na Diyos. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pamahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa, nabanggit aming mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan. Patawarin mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Bunga ng mga panalangin ng iyong nilangisan, propeta sa uling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Disolmeda, 10 panalangin na kanyang buong pamilya sama-sama naming sinasaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ating po beloved Brother Ribbon Passion.